Magandang umaga po sa inyo, Sir Ronnie Holmes ng Pulse Asia. Sir, good morning. Magandang umaga, Ted. Hi, good morning and thank you for your time. Sir Ronnie, ito ho muna, ano bang kaibahan ng performance ng approval at ng trust rate at ng trust when you talk about ratings? Yung performance ay yung pagganap ng kanilang tungkulin sa kanilang posisyon. So, ang tanong doon ay, atubado ba kayo? Hindi atubado, hindi masabi ko atubado sa pagganap ng tungkulin ng presidente. So, hindi natin maihahambing yung approval rating ng presidente sa vice-presidente kasi magkaiba ang kanilang posisyon. Yung trust rating ay ang pagtingin nila sa individual kung siya kanilang pinagkakatiwalaan o hindi pinagkakatiwalaan. Dito maaari natin ihambing yung trust rating ng bawat isa. Okay, sige. When you say approval for the performance, yung pagganap sa trabaho ng presidente, vice-presidente. Yun, Ted. Okay, sige. Opo, para mas maliwanag. Sir, dito po ngayon, sa inyo pong resulta nga, abay lumalabas po, no, across the board ito, all areas and classes, yung pagbagsak ng percentage points nga sa usapin ng approval for the performance ng presidente muna. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas konti ang nasihan sa nagawa ng Pangulo nito nakaraang quarter kung ikukumpara doon sa June. Bumaba ng 15 puntos yung approval, bagamat mayorya pa rin ang nagsasabing aprobado sila sa pagganap ng kanyang tungkulin. Mm-hmm. At ito bang gantong mga pangyayari ay hindi na bago sa Panguluhan? Meron bang kasaysayan na sa unang taon pa lamang, lampas ng unang taon ng panunungkulan, ganito na kaagad ang ibinagsak? Walang ganyang kalaking pagbagsak, no? Kung ihahambing natin kunyari doon sa kay Yumaong Noynoy Aquino at nakaraan ay kay Rodrigo Duterte, ang paggalaw ng kanilang approval ay parang nasa pagkatapos ng ikalawang taon nilang paninilbihan. So ito yung kauna-unahang pagkakataon sa aking pagkaalala na bumaba ang approval rating ng Pangulo pagkatapos lamang ng higit sa isang taon. Mm-hmm. At dito, meron kayong listahan ng mga balitang pinag-uusapan ng bayan during the survey. No? Sa inyong pag-aanalisa, dito sa listahan ng mga balitang ito, ano kaya ang may pinakamalaking factor kung meron man na maituturing? Sa palagay ko, Ted, sa listahan na yan, ang pinakamalaki nakaka-apekto sa opinyon ng mamamayan tungkol sa pamahalaan ay yung may kaugnayan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gaya ng itinala namin na netong nakaraang quarter, merong pagkakataon na 9 na linggo magkasunod-sunod na tumaas ang presyo ng gasolina, tumaas ang presyo ng bigas, nagpataw na ng rice price ceiling, pero ibig sabihin, ito yung recognition na ito tumataas ang presyo ng pangunahing bilihin, lalo na ng bigas. Oo. Factor ba dito yung ipinangako ng presidente na kanyang maibababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos? Maaari natin sabihin ganun kasi yun yung tumanim sa isipan siguro ng karamihan. May expectation sila na ang presyo ng bigas ay bababa ng 20 piso. Pero ang humiirap na presyo ay higit sa 40 piso. So parang anong nagawa ng presidente para patuparin yung kanyang pangako. Kasi mahirap pag-withdraw ng pangako na hindi na napapako. At dito nga sa pagbaba ng malaki sa kanyang approval, ano ang effect naman nito sa trust ng tao, sa tiwala ng tao doon sa opisyal? May pagbaba, hindi nga anong kalaki yung pagbaba kung ikukumpara sa approval, pero bumaba rin siya. Lumilipat doon sa undecided. Ibig sabihin, as a wait and see. Tinitignan nila kung dapat man nilang panatiliin pa ang kanilang pagtitiwala. Malaki pa rin yung nagtitiwala. Siguro kung hindi magagampanan, masusolusyonan yung mga problema, maaaring lalo pang bumaba yung kanyang performance at ang trust rating. Mm-hmm. Sa Vice Presidente, sabi mo nga magkaiba naman sila ng trabaho, pero sa Vice President, hello Sir Ronnie,
Oo. Yeah. Sa Vice Presidente, sabi mo Yeah, nga yeah. magkaiba naman sila ng trabaho, di ba? So, dito, ano ang mga factors naman kung bakit din double figure, no? Double digit ang ibinaba sa performance ratings ni VP Sara? Sa palagay ko, ang ano yan kaalyado kasi siya, pananaw ng tao, kaalyado siya ng Pangulo. Considered, kunyari, dito sa survey nito, may mga nagtatanong, maaari bang nag-influensya dito yung confidential funds. Hindi nahagit ng survey. Yung deliberation na yun ay naganap pagkatapos namin ganawa yung survey. So, hindi natin masasabi na may impact yun sa performance rating ng Vice Presidente. Ang pwede natin sabihin, lahat ng kaalyado ng Pangulo, maging ang Vice Presidente, ang Pangulo ng Senado, at ang tagapagsalita na mapapagpulungan, lahat sila ay bumaba. At ito ay parang signal yan na hindi nasisiyahan ang mamamayan, maraming mamamayan sa ginagawa ng pamahalaan at ng ibang sangay ng pamahalaan. Mhm. Ganun din sa usapin ng trust ratings ni VP Sara. Oo, ganun rin, Ted. Bumaba rin. Although yung pagbaba kay BP Sara, makikita natin hindi tumaas yung disapproval at distrust sa kanya. Kay Bongbong Marcos, tumaas yung disapproval. Dati single digit, naging lowest double digit. So, lumipat yung iba sa undecided pero dumami yung bilang na hindi nag-aproba sa Pangulo. Meron kayong sinasabi sa inyong report, no, na merong ambivalence. It is more pronounced toward the performance of the president. Anong ibig sabihin nito? Yung ibig sabihin lang nito, parang yung nagtanggal ng approval at trust ay lumipat sa indecision. Hindi sa distrust o hindi pangkalahatan sa distrust o disapproval. So, parang dati-dati sila aprobado, tinanggal nila ang kanilang approval, pero nandun sila sa wait and see. Nasa kalagitnaan yung ambivalent at undecided. So, kumbaga, yung nga, parang wait and see pa rin itong mga taong ito, kumbaga. Pinagbibigyan pa, binibigyan pa ng pagkakataon, pero hindi natin malaman, Ted, kung hanggang kailan. No? Sabi ko nga, nung mga nakaraang presidente, humigit sa 2 taon bago bumulusok yung approval, hindi natin alam kung ito yung magpapatuloy. Yung mga ambivalent ay kung tataya na sa disapproving, distrusting, kaysa bumalik sa approving at trusting. Dito nga sa all classes, no, sa ABC na class, ano ang kaya ang mga posible ding dahilan doon kung dito nga sa pati sila ay nabawasan, no, ng kanilang paghanga sa pagpapatupad ng tungkulin ng presidente? Well, sa palagay ko, pareho pa rin, no? Yung presyong bilihin. Kasi dyan sa ABC, malaking bahagi yan, yung Class C. Yan yung mga mamimili na maaring napansin nila, halos ng kanilang binibili ay tumaas na itong nakaraang mga buwan. So mas sensitibo yan kasi may kakayanan silang mamili. Pero ang problema, yung purchasing power nila ay maaring naapektuhan ng pagtaas ng bilihin. So mas meron silang parang frustration, no? Na bakit ganito patuloy pa rin na tumataas ang mga bilihin. Doon sa particular na Class C, hindi pa doon sa pinamataas na AB. Oo. Dito ba kasi dito sa survey nyo, ABC ang kanyang buklod. ABC, D, tsaka E. Meron ba kayong specific dito? Doon lang sa, sabihin na natin mga negosyante at saka yung middle class, mga ganon? O ito na yung inyong klasifikasyon? Ito na yung ABC. At karamihan nga yan C, yung nasa lower middle class. So, yung AB dyan maliit lang, Ted, eh. Hindi natin nakukuha yung mga nakatira sa mga condominium at saka mga gated na villages. Oo. Yung factor ng puro pagbubuwis sa middle income earners, may mga ganun bang factor kaya dito, Sir Ronnie? Yung puro pagbubuwis na lamang
sa mga middle income earners. Sila lagi ang tinatamaan ng mga additional taxes at mga proposed taxes. Ah. Maaaring may factor yun kasi nababawasan ang kanilang maaaring kapag gastusin sa kanilang mga pangangailangan. Kasi pag mo, hindi lang tumataas yung presyo kasi nga dahil sa napapatawad ng presyo yung mga ibang mga ginagamit nila na dati-dati maaaring mas mababa ang pinapataw na presyo. So, yun nga, malaking problema yun, lalo na doon sa mga may kakayanan dati na bigla nila makikita na bumababa ang ating kapangyarihan mamili ng ilang mga produkto at servisyo. Sir Ronnie, ang survey na ito ay ginastusan nino? Hello? Oo, ang survey na ito ay ginastusan nino? Sino ang nagkomisyon nito? Hello, Sir Ronnie? Ronnie? Ron? Hello? Sir Ronnie? Opo. Yeah, aming survey to Ted. Hindi mo ako. Okay, go ahead. Go ahead. Ted? Go ahead, Ron. Hello. Sige. Hello, Ron. Go ahead, Ronnie. Nagka-choppy lang tayo kasi nga baka mobile din si Sir. Sir Ronnie, again, kung narinig mo ko, no? Sinabi mo this is a Non-commission yan, sarili naming survey. Okay, non-commissioned ito, and how often do you conduct non-commissioned survey para sa trust at approval ratings ng presidente? Hello? Ron? Nagchat-choppy lang po tayo. Ito ay napaka-importante rin pong panayam para ho natin maintindihan ha. Ito pong survey na ito ng Pulse Asia. Isa po sa mga, prominente. Depende yan kung saan kang bandang bakod no, sa pag pinag-usapan mo ang paniniwala. Alright, babalikan natin si Sir Ronnie sa ilang pang mga karagdagang katanungan and baka may pahabol pong tanong din itong si baby girl. Meantime, inaayos lang po ang ating linya sa kanya rahong pagkakaalam. Ito po ay unang pangyayari pa lamang. Bagamat meron din po sa kasaysayan po ng Pilipinas na talaga ho namang kinalaunan ay sumadsad ho ng todo ang ratings. No? Si Gloria Macapagal Arroyo, yun nag-negative ho ang ratings noon ng mga panahong yun. Pero ano ho naman yun, 9 years ng panunungkulan, sinamahan pa po na napakaraming mga kontrobersya. It is now 8:20 in the morning. Balikan natin po si Sir Ronnie. Sir Ronnie? Opo. Yes. Okay, sige. How often do you conduct non-commissioned survey sa ratings at approval at trust ratings ng presidente? Quarterly to. So ang susunod ay sa fourth quarter. So hopefully we'll be able to release the results before the end of the year. Okay. And ito lang tanong, may pagkakataon ba na kayo hinihikayat ng nakaupo, regardless kung sino yung presidente, na wag munang maglabas ng survey kapag hindi ito paborable sa nakaupo sa administrasyon? Wala naman. At kung kahit gawin nila yan, hindi namin pipigilin yung pag-release ng survey. Sabi ko dati, kahit hindi namin gusto yung resulta, kinakailangan namin i-release dahil bahagi yan ng aming tungkulin bilang mananaliksik. Sige. So far walang political pressure. Request muna na wag mo muna ilalabas yan. Gagawa muna kami ng mga pogi points. Baka kami makarecover pa. Wala namang ganon. Wala. Pag may political pressure, hindi pressure push back na lang namin. Pakiulit? Pag may political pressure, madaling i-push back yun. We will not succumb to any form of pressure. Okay. Sige po. May pahabulan tanong si Chacha. I know that you're busy, Ron. May pahabulan tanong si Chacha. Oo. Good morning, Sir Ron. Go. Oo. Good morning. Kanina po nabanggit ninyo na halos lahat ng kaalyado ng Pangulo bumaba rin po ang approval at trust ratings. Dito po ba sa ginawa ninyong survey hindi kasama yung mga hindi naman kaalyado? Kamusta po yung ratings nila? Hindi. Kasi pag top officials lang yung aming kadalasan pine-performance rate Chacha. So, hindi kasama. Oo. So, bukod po sa Pangulo, pangalawang Pangulo, nabanggit nyo rin po kanina maging ang Senate President, bumaba din po ang approval and trust ratings.
Kalahati na lang, hindi na mayorya. Tapos yung Speaker of the House, mas maraming undecided kaysa approving. Yung Supreme Court Chief Justice, historically, ganyan talaga ang approval rating, performance rating ng Supreme Court Chief Justice. Mas marami yung undecided kaysa sa approving o disapproving. Oo, tsaka kasi ang Chief Justice natin, Ron, hindi naman din usually media savvy, no? Kumbaga, no? Bibihira yung mga press release nila. Sa salita nga ng mga hindi naman nagpapa-epal ang mga justices. Oh, okay, sige. So, sige. Sa panghuling punto, Sir Ron, no? Ano ang pwedeng pakinabangan dito ng mga taong gobyerno, particularly ng presidente, sa ganitong mga survey na ito na ginagawa ng Pulse Asia, Ron? Ang ibig sabihin lang nito, kinakailangan nilang mas gawin ang kanilang trabaho kung hindi nila ginagawa. Tignan nila mabuti yung mga usapin na nakaka-apekto sa kalagayan ng karamihan ng mamamayan. Kasi sa pangkalatan, kung hindi nila magagampanan yan, maaaring mag-withdraw ng suporta o ang mamamayan at makaka-apekto to sa ating stabilidad ng ating politika. Okay. At hindi nangangahulugan na you have to employ more trolls. Well, hindi pwede. Hindi matatalo ng Solan Sikmura eh. Okay. Ron, salamat na marami sa iyong panahon na binigay sa aming programa. Good to hear from you again, Ronnie. Salamat. Okay, thank you. Salamat, Ted. Bye. Thank you. Si Ronnie Holmes po ang presidente ng Pulse Asia Research Incorporated. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.